Mahalagang instrumento sa mga insidente ng drunk driving ang breathalyzer o yung device na kayang makadetect kung nakainom ang driver. Dapat meron ito ang mga takapagpatupad ng anti-drunk and drug driving law. Pero ni isa sa 16 na itinalaga ng LTO, walang hawak na ganitong aparato. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Alauna ng madaling araw nitong Lunes sa Libis flyover sa Quezon City. Naabutan ng GMA News ang nakatagilid na kotseng ito habang duguan naman ang nagpakilalang driver ng sasakyan. Wala problema. Okay lang ako, wala problema. Kwento ng driver, galing daw siya sa isang pagtitipon. Ayon sa investigador, pabago-bago raw ang bersyon nito kapag tinatanong, pero hindi matiyak noon kung lango sa alak ang driver. Kailangan na makakuha tayo ng panghawakan natin para masabi natin na nakainom. Sa mahigit 7,000 traffic accidents na naitala na ng PNP Highway Patrol Group o HPG ngayong taon, mahigit 200 dito ang dahil sa drunk driving. Kung tutuusin, simula 2014 ipinatutupad na ang Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Law. Sa bisa ng batas, ora mismo malalaman agad kung lampas sa itinatakda ng batas ang alkohol sa katawan ng isang tao sa pamamagitan ng isang breathalyzer. Kung wala nito, tanging medical report ang batayan kung senglot nga ang driver. Hindi kasi kakayahan ng isang pulis na sabihing lasing ka. Wala sa ating sabihin na lasing ka kasi yung subjective yan eh. Kailangan isang instrumento na calibrated yung magsasabi para maisampa mo yung kaso at mapanalo mo yung kaso. Balikan natin ang aksidente sa Libis, Quezon City nitong Lunes. Ito ang tanong, nasaan ang breathalyzer ni Mamang Pulis? Alinsunod sa RA 10586, magtatalaga ang Land Transportation Office o LTO ng mga pulis, MMDA Traffic Enforcer at iba pa para ipatupad ang Anti-Drunk Driving Law. Ayon sa HPG, sa mahigit 140 miyembro nito sa buong Metro Manila, 16 ang deputized na ng LTO. Pero hanggang ngayon, wala ni isa ang naisyuhan na ng breathalyzer. Ongoing yung proseso na pag-train sa ating mga pulis, eventually pag-deputize, and eventually yung pagpapahiram o pagbigay ng mga instrumento kagaya ng breathalyzers. Malaki yung epekto nito sa kaligtasan sa kalsada. Kasi alam mo, ang pag nahuli ka ng DUI, hindi lang multa, kundi merong pagkakukulong. Ayon sa isang source sa MMDA na nakiusap na huwag pangalanan, wala pa rin silang natatanggap na breathalyzer mula sa LTO. Sa isang text message, sinabi ng source na may mga personal silang nag-training na para ipatupad ang batas, pero wala pa rin go signal mula sa LTO. Nauna nang sinabi ng LTO na simula March 12 ngayong taon, gagamitin na ng composite arresting teams ng LTO, PNP at MMDA ang 150 units ng Professional Law Enforcement Alcohol Breath Analyzer na pre-calibrated ng DOH. Ngayon, paulit-ulit naming sinubukang kunin ang panig ng LTO kung bakit wala pang breathalyzers na naibibigay sa PNP at MMDA, pero wala pa ring sagot ang ahensya. Cedric Castillo, GMA News.